stays together, stays together always. Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Lord God, please grant us the power to love. Give every husband the light to see the beauty of God in his wife. Give every wife the grace to see the love of God in her husband. Give all parents the wisdom to realize that the real treasure of their house is their children, and to love their children with all their hearts. Give children the grace to love their fathers and mothers and to realize how good they are. Please give us the wisdom to see how true it is that the family that prays together stays together. Save the family. Pray the rosary. This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, reaching out to you. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre, maganda ang ating araw sapagkat magkakasama na naman tayo dito sa Family Rosary Crusade. Ano nga ba ang kulturang Pinoy? Magalang? Masayahin? Magiliw? Ano ang pananampalatayang Kristiyano? Nagpapakasakit, taimtim, at malalim. Sapin-sapin ang mga impluwensyang nasasalamin sa makulay na kultura at kaugalian ng Pinoy. Pero isa lamang ang hindi maikakaila, na nakakabit na sa Pinoy ang marubdob na pagmamahal sa ating Panginoon at pananampalataya sa Kanya. Ano man ang maging pamamaraan. Kung bakit at paano, ay alamin natin mula sa ating panauhin mamaya sa Church Alive. At syempre, muli tayong sasamahan ni Chibo Cobo para sa pagpapatuloy ng kwentong buhay at pananampalataya sa mga kwentong buhay. At ang tunay na pakikipagsapalaran ng mga santo at ng ating tampok na santo para sa buwang ito sa ating pakikipagkwentuhan. Kasama ang mga kabataan ng St. Francis of Assisi Parish, sa Cambridge, Kainta. Siyempre, nandyan si Kuya Once Upon a Saint. Meron din tayong pagninilay para sa Ebanghelyo sa araw na ito, kasama ang ating paboritong hari. Lahat po nang yan sa ating palatuntunan ngayon. Kaya huwag na po kayong aalis. At tawagin na ninyo ang buong pamilya upang mapangyaman natin ang inyong buhay at panalangin at pananampalataya. Ilan lamang paalala at tayo magbabalik para sa mga kaganapan ng Simbahang Katolika sa loob at labas ng bansa, kasama si Claudine Shalcita para sa Dateline FRC. We'll be back. I ask every family, please pray the rosary. The family that prays together stays together. Here now is an update of news and events in and around the Catholic Church. This week on Dateline FRC. Hi, I'm Claudine Shalcita, and you're watching the news on Dateline FRC of Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade. Pope Francis has named his first appointee in the Catholic hierarchy in the Philippines. Boac Bishop Reynaldo Evangelista was named the Bishop of the Diocese of Imus, which was left vacant by Luis Antonio Cardinal Tagle, according to a news report from the Catholic Bishops' Conference of the Philippines.
Evangelista, a 52-year-old native of Batangas, is a member of the CBCP Permanent Council. He is also the chief of the CBCP Commission on Vocations and a member of the Commission on Seminaries. The Imus Diocese covers the entire province of Cavite. In Irondale, Alabama, the Eternal Word Television Network, or EWTN, celebrated the 90th birthday of its founder, Mother Angelica, on April 20 with 90 hours of programming featuring her wit and wisdom. Michael Warso, president and CEO of EWTN, said, and we quote, "I still marvel at what God accomplished through this great woman and what continues to be accomplished with the ongoing prayers of Mother Angelica and the nuns. That a cloistered nun with no experience was able to build a worldwide Catholic media network based in Irondale, Alabama, reaffirms my faith every day. It is nothing short of miraculous," unquote. Mother Angelica was born in 1923 to an Italian-American family in Canton, Ohio. She led a difficult childhood marked by the divorce of her parents and her mother's poverty. In her youth, she suffered from ptosis of the stomach, which gave her severe pains, but was remarkably cured, after which she devoted herself to God. In 1944, Mother Angelica joined the Poor Clares of Perpetual Adoration, a contemplative Franciscan community. She made her solemn profession of vows in 1953. In 1961, she founded Our Lady of the Angels Monastery in Irondale, a suburb of Birmingham, Alabama, which has become the home of EWTN. She later relocated the monastery to the grounds of the Shrine of the Most Blessed Sacrament in Huntsville, some 45 minutes north of Birmingham. Mother Angelica began EWTN in a garage on the monastery property in 1981. EWTN is now available in over 150 million television households in more than 140 countries and territories. In its mission, it uses direct broadcast, satellite television, and radio services, AM and FM radio networks, worldwide shortwave radio, an internet website, and a publishing arm. Meanwhile, in Denver, Colorado, renowned Catholic author Alice von Hildebrand has written an account of Mother Angelica's refusal to be defeated in honor of the founder of Eternal Word Television Network on her 90th birthday. She was born defeated, von Hildebrand begins, explaining how Mother Angelica, born Rita Rizzo, was the fruit of an unhappy marriage which resulted in her father abandoning her and her mother. How devastating for an alert little girl to realize at an early age that she was the fruit of a marriage that should not have taken place, von Hildebrand wrote. Although she and her mother lived in utter poverty, Rizzo was able to attend Catholic school, but was not given the loving attention she needed, as many of the nuns did not understand the plight of a child of divorcees. More difficulty presented itself in her life when she entered the convent. Her foot became entangled in a cord while cleaning, and she fell backwards, damaging her back and forcing her to wear braces and walk on crutches. Again, refusing to be defeated, Mother Angelica felt a calling to found a Poor Clares monastery in the deep South, where the percentage of Catholics is minimal. Despite the many highly reasonable arguments from others, Mother Angelica went on to found the largest Catholic TV station in the world. Von Hildebrand sums up all of the tireless nun's success in one factor of her life that often goes overlooked. God often confided his most cherished mission to those who, knowing to be weak,
put all their confidence in Him. And that was Dateline FRC this week, brought to you in cooperation with EWTN.com, the National Press, and various news sources here and abroad. For Family Rosary Crusade of the Servant of God, Father Patrick Peyton, I'm Claudine Shasta, reminding you that a family that prays together stays together, and a world at prayer is a world at peace. May the song that is sung and the words that are spoken be a source of great joy for you as you discover through this most holy rosary the story of your redemption. The family that prays together stays together, growing together day by day. If we pray together, we stay together. Mary, our mother, teach us to pray. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po ang Family Rosary Crusade at narito tayo sa Church Alive. 1521 nang ipakilala sa atin ng mananakop na Kastila ang pananampalatayang Katoliko. Nung una, marahil ay magkahalo na yung personal na interes at pagnanasang ituro ang buhay ni Jesus. Pero sa paglipas ng panahon, makikita sa paghubog ng kasaysayan ng bansa kung paanong nakatahi ang pananampalataya ng Pinoy sa kanyang pagdedesisyon, sa kanyang mga pagkilos. Usisain natin ang mga sangkap ng pananampalatayang Kristiyano at kulturang Pilipino, kasama ang ating panauhin mula sa Universidad ng Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Dong. Magandang umaga po, Father. Ang init ng umaga, no? Ang init po. So, Dong, how would you describe the Filipino faith, ang pananampalataya ng Pilipino? Ano ba ang mga katangian nito? Una sa lahat, ang Pilipino, karamihan ay mga Christians. The faith talaga ay nakaangkla sa Panginoong Jesucristo. No? Ito ay naging source of hope, no? Naging source of strength, naging source ng kanilang resiliency. Kaugnay yun doon, yung pagiging resilient natin. Yan, pagiging resilient natin. At saka kasi nga hopeful tayo, we become also a happy group of Magandang people. Katangian yan. Magandang katangian ho yun, sa tingin ko. No? So, sa tingin ko ito ay naghuhubog sa ating psike bilang Pilipino. Dong, ano sa tingin mo ang mga mahalagang historical events na tumulong sa paghubog ng kung ano man meron ang pananampalatayang Pinoy ngayon? Noon pa mang wala pang mga dayuhan na mga colonials na pumunta sa bayan sa Pilipinas, meron na tayong meron ng faith, no? Yung alam mga spirits, kung ano, they pray to the trees, kung saan-saan, yung mga babaylan, nandyan yung nauna mga pa sa mga Kastila yung mga babaylan. Na-redirect lang yan, nang dumating yung mga Kastila at na-introduce yung Christianity in the Philippines. Tapos nang dumating naman yung mga Amerikano, still Christianismo. Christian pa rin. Kaso lang may twist, no? Yung kanilang practice naman ang pinopropagate nila. Nagkaroon ng hybrid. No? Pero alam mo, nakita ko kung gaano kalalim yung naging impluensya ng kanilang pananampalatayang dinala. Nagpunta ako sa Sagada. Iba talaga pati mga pangalan nila, Mary, John, Stephen, ganun yung mga nasa Mountain Province na naabot ng mga misyonerong Amerikano. Tapos yung mga pinagdaanan natin na
like yung World War II, yung matitinding pagsubok na gano'n. Yan ba kabahagi rin ng paghubog sa ating buhay pananampalataya? Sa palagay ko, Father, kabahagi ho yun. Kasi una nga, in terms of crisis, saan ka ba pupunta kundi doon na lang sa Diyos mo, no? Doon ka humuhugot ng strength, no? So, yung gera, yung mga gulo, mga krisis, sakuna, poverty, etc. Dito humuhugot ng lakas yung mga tao. So would you consider itong EDSA revolution din as a religious experience sa mga Pinoy? In one way of looking at it is that it is a religious experience. Kasi kung titinan mo talaga kung pwede namang mamatay lahat doon sa sitwasyon na yun, no? Pero ang lakas loob ng mga tao, kikita mo yung mga madre na rosaryo lang yung dala-dala. Tama, yun ang no? Yung mga bata nandoon, no? Yung mahirap, mayaman, magkasama. So ang tanong mo, saan sila kumuha ng lakas ng loob? No? Sa aspetong sociology, meron tayong tinatawag na collective behavior. This is a collective behavior which is actually pushed by something else, which I think it can be explained more thoroughly through the faith that people must have. Is the faith creating that collective behavior? Oo, tama nga. So, and yun ay very unique, very Pinoy yung people power na yun. Very, very unique. No? Very, very unique yun. Hindi yata na-replicate yan sa ibang bansa It was. Yeah. It was. Okay, pero naging siya, naging ehemplo siya na maraming ginamit bansa. Sa Europa. No? Ginamit po yun. Oo. How unique ba ang ating kultura compared sa ibang, every culture of course is unique, pero ano ang mga talagang nagpapapinoy sa kulturang Pinoy? Are we talking of culture in general? Culture and faith na magkasama. Faith natin. Ano tayo? Very expressive in terms of our faith. No? Kaya nandyan yung mga fiesta, nandyan yung mga kung ano mga rituals, no? Bipolar siya, the way I look at it. Bipolar in the sense na yung isa sa isang bagay, itong mga rituals na to can really provide that cohesion. No? Nagkaroon ng cohesiveness. On the other hand, mukhang yung iba masyado nang malayo doon sa what ought to be and what should be. Extreme na, no? Like, it is already far away from what the scripture is saying. So, ano siya, may plus, may minus. Di ko lang alam kung ano ang mas nakakalamang, yung plus or yung minus. Ang iba bang ang ibang mga lahi, less expressive sila? Lahat naman expressive, kaso lang in terms of magnitude siguro tayo mas grabe. For example, yung yung crucifixion, yung mga nagpapapako sa krus, mga Sa atin lang yun extreme na yun. Kaya nga pag yung mga foreigners are a bit nagkakaroon ng culture shock. They want to look at it kasi this is kakaiba. Siguro tayo rin magkakaroon. Ako hindi ko yung panonooring personal. Ako I will not. Nang halapitan, hindi ko yun kakayanin. Hindi ko kakayanin ho. Pero di ba yung mga Latino, medyo expressive din sila sa kanilang pananampalat. May pagkakahawig sa atin in terms of fiesta, yung mga ganyan. Siguro ang the way I look at it, sa atin may flavor of merrymaking. Yung ating religious activities, may halong merrymaking. Actually, ibang mga Kristiyanong bansa sa Africa, ganyan din. Ano rin sila, bibo rin sila. Nagpapakita rin sila ng kanilang emosyon. Alam mo, minsan nga sabi ng isang misyonero sa akin na taga-Africa, sa bahay pa lang daw tumatalon na mga tao. Papunta sa simbahan, sumasayaw na. At ang kanilang misa nagtatagal ng 3 oras. Daming kanta, daming sayaw. Pero di ba gano'n naman nakalagay talaga sa may mga biblical characters na gano'n yung gano'n ang ginagawa? Like, sino ba yun na pag nagdadasal siya, sumasayaw? Si David. Si David, yeah. Pero siguro, kanina may na-touch mo na yung strengths and weaknesses, no? Yung mga extremes, no?
Siguro palalimin natin ito, Dong. Yes, sir. Yes, Father. Yung strengths and weaknesses ng kung papaano nauunawaan ng mga Pilipino at isinasabuhay yung kanyang pananampalataya. Mukhang may malaki ang gap. Malaki ang gap. Kaya nga, kailangan magkaroon ng culture of real faith. No? There must be deliberate. Yes, that's true. There must be deliberate effort and coherent effort by all basic institutions of the society na yung culture of faith will be embedded. Kasi nakita ko malaki ang gap eh. For example, maraming nagsisimba, pero nangurakot naman. Marami ring naniniin. Nangurakot naman, no? Maraming nagsisimba na... At maraming mga marami silang mga debosyon. Yeah, oo. Pero, laging may pero. May problema, oo. Kasi parang hindi espoused yung belief. Oo. Actually, we take pride in saying we're the only Catholic nation in Asia. Correct. If you look at mga workplaces, very unhealthy yung political climate, no, yung organizational climate, hindi maganda. Hindi no? Mapagsugpong, no? So sa gitna talaga parang nawawala yung connection. Yeah. I think we have to start it with the family. Dapat no? The father must be very active in propagating the faith. The parents, I mean. The mother, the father, dun pa lang sa pamilya. Yung eskwelahan naman should reinforce the values. No? The values. The Christian values. Taga-UP yung kausap ko. Pero siya ay may tsuhing pare. Parang laki ka rin sa kulturang very Catholic. Pamilyang very Catholic. I was a devout Catholic. Talaga. At nag-aral ka rin sa mga eskwelahang Katoliko? High school. Talaga. Nagseminaryo ka ba? Hindi naman. Okay. So sa ngayon, sa kasalukuyan, how do you assess the Catholic faith now? Una, may gap. May gap kasi iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Okay. Pero alam mo, pwedeng ma-redirect the way I look at it. Kasi the fact na sinasabi, perhaps ang ibig sabihin may desire. No, it may just kailangan lang siguro na there will be support systems in place para yung desire maging totoo. Tsaka yung witnessing ng mga mas nakatatanda. Correct. Maging ng mga pastor ng simbahan. Totoo. Diba? Totoo. Kailangan magkaroon kami ng pagsaksi. Totoo, Father. Kasi ganyan yung Santo Papa ngayon eh. Yeah. Nakita mo? No? Actually, ang approach niya is, wow, talagang. Alam mo, ang ganda nga ng ang ganda ng impact niya sa society. Kasi parang nandyan yung humility, nandyan yung simplicity. Grabe, di ba? Nakakagulat. Nakakagulat yun. Nakakabagbag din sa damdamin. Ang ginagawa ito ng Santo Papa, di ba? So kung ordinary church leader ka, mahihiya ka. Kasi the leader is doing it. So, mula sa taas, pababa, kung lahat talaga magiging tunay na saksi, magiging real, credible witnesses, mananatili. Kasi yung influence niya maging vast and pervading. Kasi he is showing the way. Yes. At sana mula dito sa ating ginawang diskusyon ngayon ay magkaroon din ng pagkakataon ng ating mga tagapanood na salaminin muli ang kanyang buhay pananampalataya sa kasalukuyan. Salamat sa iyo, Dong, sa iyong pagsaglit dito sa aming palatuntunan at sana'y naimbitahan ka pa namin ng mas... Anytime, Father. Anytime. Ng mas madalas. At sabi ko nga sa iyo, ako mismo, first love ko ang sociology. Bago pa ako naging pare. At ito yung longing ko hanggang ngayon. Ang maging sociologist na katulad mo. So, Dong, salamat. Maraming salamat din, At magabalik po ang Family Rosary Crusade. Cry out with joy to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness.
Come to his presence with sounds of praise. Lift your voice, sing unto the Lord. Cry out, rejoice to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come to his presence with sounds of praise. Lift your voice, sing unto the Lord. Father who feeds us, a shepherd who leads us. Never will we leave, never will we lose faith. For in times when we need him, we just call out to his name. Cry out, rejoice to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come to his presence with sounds of praise. Lift your voice, sing unto the Lord. The Lord is great, worthy to be praised, counting power and glory, honor and majesty. Never will we leave, never will we lose faith. For in times when we need him, we just call out his name. Cry out, rejoice to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come to his presence with sounds of praise. Lift your voice, sing unto the Lord. Cry out, rejoice to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come to his presence with sounds of praise. Lift your voice, sing unto the Lord. Cry out, rejoice to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come to his presence with sounds of praise. Lift your voice, sing unto the Lord. Cry out, rejoice to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come to his presence with sounds of praise. Lift your voice, sing unto the Lord. Cry out, rejoice to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come to his presence with sounds of praise. Lift your voice, sing unto the Lord. Lift your voice, sing unto the Lord. Lift your voice, sing unto the Lord. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of Father Peyton of bringing God to man and man to God. Magandang araw! Ako si Chibo Cobo at kayo nanonood ng mga kwentong buhay sa Family Rosary Crusade ng Servant of God, Father Patrick Peyton. Last week, nakilala natin sina Ray at Linda Estunacto, ang masipag na mag-asawang guminhawa ang buhay sa paggawa ng mga imahe ng santo. Dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari nang dapuan ng misteryosong sakit si Ray. Nagkaroon si Ray ng psoriasis, isang sakit sa balat ng katawan. Ngunit kakaiba ang psoriasis ni Ray sapagkat kumalat ito sa buong katawan niya. Wala na akong balat no, wala na akong siguro, wala na akong balat na puro sugat ng katawan ko. Ginawa ko, nagtago ako sa may lupa ako, may nability akong lupa sa Laguna. Doon ako nagtago. Siguro mga 2 taon ako hindi umuwi ng Maynila. Kaya ngayon wala ka, no? Pero nung araw wala kang makikita sa akin balat, puro sugat lahat. Ang wala lang sugat sa akin, yung mukha ko. Hindi niya malaman kung paano siya dinapuan ito, bagamat ang hinala niya ay galing ito sa mga kemikal na kanyang ginamit sa kanyang trabaho. Siguro yung mga paggawa ko ng mga chemical ko nakuha. Kasi nagka-fiber ako nun. Kaya yung fiber pala makata sa katawan.
Kasi nagano ako nauso sa fiberglass. Eh, may nakawin. Sumabay ako sa fiberglass. Gumawa ako ng fiberglass. Hindi ako nabuhay yun. Hindi lahat pala ng palat sanay sa mga chemical. Hindi biro ang hirap at pasakit ng psoriasis sa katawan ni Ray. Umabot ng 10 taon ang pagdurusa ni Ray at ayon kay Linda, marami na silang kinonsulta tungkol dito. Ngunit wala pa ring lunas. Nakakulambo na siya. Sino-sino na nilapitan kung ano. Tapos talagang nagnunobena na ako sa Nazareno, sa Baclaran. Hinihiling ko na kahit halimbawa hindi man siya gumaling, basta nakapiling pa rin namin siya, okay na sa amin. Isang araw, pinatawag si Ray ng isang obispo para sa isang proyekto sa Basilica ng Our Lady of Piat sa Cagayan Province. Tapos nung tinawag ako ni Bishop Talamayan, sabi, sige, gawin mo yung project namin sa Piat. Total, mamamatay ka na. Kasi ano na, talagang wala na ano. Kahit na doktor sinabi, wala na. Halos 1 taong gumawa si Ray ng mga imahen sa simbahan ng Piat. Dito niya napansin na unti-unting gumaling ang mga sugat niya sa katawan. Yung natapos namin yung project namin sa Piat, yung mystery walk at yung altar, ayun na, unti-unti na ano, nawala yung sugat ko. Nung makita ang katawan ko, malinis na. Wala na siyang sugat. Malinis na natural. Natural, walang gamot-gamot. Kahit si Bishop nagulat. May isang mahalagang bagay na natutunan si Ray nang siya'y gumaling. Kung hindi ka magpapatawad sa kapwa, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Ayun ano ko. Kaya nung may sakat ako, lahat ng may ano sa akin, pinatawad ko lahat. Ayun, unti-unting gumaling. Kasi nung pag may kasalanan ko sa akin, hindi ako magpapatawad talaga. Kaya siguro tumagal ng 10 taon. Ngunit kahit gumaling na si Ray, hindi niya nalilimutang magpasalamat kasama ni Linda at manalangin sa Diyos. Taimtim talaga akong magdasal. Pero unang-una yung pasasalamat sa Diyos sa buong araw na walang masamang nangyayari, walang aksidente, maayos. Pasasalamat sa dumarating na grasya sa amin, na mga dumarating na customer. Yun ang unang-unang ginagawa ko, yung pasasalamat sa grasyang nararamdaman namin sa buong araw. Na pati yung mga apo ko, dinarasal ko yung kanilang habang nasa eskwela sila at malayo sa amin. At sa gabi na, yun yung sa pagkagising ko naman, na patnubayan kaming buong mag-anak, pati mga trabahador, at yung aking ang pinagdarasal ko na sana lagi kaming payapa. Sa ngayon, patuloy sa paggawa ng imahen si Ray, pati mga anak niya kasama na rin niya sa hanap buhay. Hihintayin ko kayo next week para sa isa na namang salaysay sa mga kwentong buhay ng Family Rosary Crusade ng Servant of God, Father Patrick Peyton. Ako po si Chibo Cobo. No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Hi! Mabuhay! Halina po kayo at kami ay samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yay! Ito lamang po ang tanging palatuntunan sa telebisyon kung saan nalalaman natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes at sila'y walang iba kung hindi ang mga banal! Yay! Ako po ang inyong lingkod, si Bernard Factor Canyaveral. Kami tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan at kasama rin natin ang mga mag-aral mula dito sa Kabisig Elementary School na ating matatagpuan sa Barangay San Andres, Cainta, Rizal. Yay!
At tayo po ngayon ay nasa napakaganda nilang parokya na kung tawagin ay parokya ng St. Francis of Assisi! Yay! Akalain nyo, suddenly may napakaganda at napakalaking simbahan na ganito sa lugar nila at nagulat po ako mismo nang makita ko ito, ha? At siguro mamaya mapakita natin sa inyo. Pero alamin natin gaano na ba po ito katagal at sino po ba ang namamahala at ano ang kanilang mga gawain dito. Narito po si Father Jimmy Padilla! Yay! Father Jimmy! Magandang hapon Ay, po. mabuhay po kayo, Father. Mabuhay din po. Maraming salamat po ha sa pagbibigay ng pagkakataon ng makapag-shooting dito sa inyo. Beautiful big parish. Yun po ay privilege sa amin. May pagmamalaki namin lalo ang aming simbahan. At makikilala ang simbahan namin. Father, bagong-bago ang simbahan mo. Apo. Ilang taon na po? 2 taon na po. 2 taon. At sa inyong panunungkulan, nangyari pong tayo ang simbahan. Actually po, dumating na po ako dito. May structure na. Pero may structure. Apo, structure parang basketballan. Apo. Umiyak po talaga ako nang makita ko dahil hindi ko alam kung saan nakukuha ng pagpapagawa ng simbahan. Dahil wala pang misa dito, hindi pa alam. Kaya yun ang kinakatakot at kinakaba. Mukha siyang gym. Apo. Nung madat ninyo. Parang nag-echo sa inyo o kaya nangyari kay St. Francis nung marinig niya sa San Damiano. Ano po? Apo. Yung sa simbahan na yun, nang makita niya na yung simbahan talaga namang in disarray. Apo. Brother Bernard, actually dumating po ako dito. Wala pa pong pangalan ng parokya. Wala pang pangalan. Apo. March 14, lumipat po kami rito. Wala pong pangalan. Pinagmitingan pa po ng mga kaparian. Opo. At 7:30 ng gabi, that day, sinabi sa akin ng Obispo Jimmy, St. Francis of Assisi ang pangalan ng parokya na pinalalagyan mo. How did you feel about that? Actually po, natuwa ako dahil ang paligid po rito ay talagang mahihirap. At naniniwala ako ang mahihirap, ang mayayaman dahil marunong magbigay. Narinig nyo yun, ha? Ang mga mahihirap ang marunong magbigay. Alam nila ang pangangailangan ng simbahan. At nakita ko po, napakahalaga para sa kanila ng simbahan. Bakit po? Sapagkat ang simbahan po, naniniwala ko na ito ang simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan na kung saan sila ay sabay-sabay na lumalagot na nakikilala ang Panginoong Jesucristo at nakikita ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi lang sa pananampalataya, kundi yung pagtutulungan bilang magkakapitbahay, pagbibigayan at pag nabubuo kasi ang simbahan, nabubuo din ang komunidad. Very good. At meron po kayong dalawang malalaking subdivision at mga areas dito. Ano po, ha? Napapagitanan po yata kayo. Ano po, ha? Kayo po yung matagal ng pare, Father? Ako po ay naging pare March 13. Aba, sunod-sunod na po buhay, no? March 13 naging Santo Papa si St. Francis as Pope Francis. Pope Francis. Yan po rin ang anniversary ko ng bilang pare. At kayo ilang taon? 9 na taon na po. 9 na taon na. Bakit po siyam? Ako po ay accountant by profession. Alright. Nagtrabaho po ako ng almost 17 years kasama po ng kolehiyo. Hanggang sa hindi ako naging masaya sa buhay ko bilang binata at saka naghahanap buhay. Sabi ko, sarili ko naman ang intindihin. May tumawag sa inyo. Salamat po. Marami ang tinatawag pero kukunti lang talaga ang nagiging pare katulad mo. Mabait ang Diyos. Palakpakan natin si Father, ha? Apo. Ako mga bata, tatandaan nyo yan, ha? Father, siguro magandang anyayahan natin yung iba na nakakapanood sa atin na magtungo naman dito at dalawin tayo dito sa inyong napakagandang parokya, napakalaking parokya. Okay. Inaanyayahan ko po ang mga nanonood, nakakarinig ng programang itong Once Upon a Saint dahil makikita nyo po sa loob ng Cambridge at Midtown sa may Floodway ang isang napakaganda at bagong parokya, ang St. Francis of Assisi, na kung saan ito ay dugot pawis ng mga tiga rito na makikita nila na talagang kung magtutulong-tulong at magkakaisa ay makapagpapagawa ng tahanan ng Diyos ang bawat komunidad. At ganun din po, at pagpasok dito, marami na po nagsasabi na damang-dama nila ang Diyos. Yes.
Damang-dama nila ang Diyos dahil sa maaliwalas at ramdam talaga ang Espiritu. Ang kabanalan. Ang kabanalan, hindi kami pinabayaan talaga ng Diyos. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Salamat din po, Kuya Fred. Salamat po. Thank you. Palampakan natin si Father Jimmy. Mabuhay po kayo, ha? Mabuhay po kayo. Yes. Narinig niyo ba yan, mga bata? Kailangan pala nagtutulungan, ha? Kailangan pala, parating na importante, ha? Baka hindi niyo masyadong narinig. Nagdarasal. Alright? Importante ay parati tayong nagdarasal. Kasi sigurado ako mga nanay, mga tatay nyo, si Tito, si Tita, si Nene, si Tote, si Bunso, lahat sila ay nagdarasal para makabuo ng isang napakagandang simbahan. At siyempre, taas ang kamay ng mga nagdarasal, mga kabataan. Ayan. Ano mga pinagdarasal natin pag nagdadasal tayo? Ha? Na? Magulang. Ano pa pinagdadasal ng mga bata? Na magkaroon sana ng baon. Hindi, at higit sa lahat, sa inyong paaralan, pinagdarasal din natin ang ating mga kamag-aral. Ang ating mga teachers, correct? At ang ating eskwelahan. Tell us something about the school nga pala. Ang inyong paaralan ay, Kuya, tell us something about the school. Ang aming paaralan ay... Maganda. Uy, maganda ang kanilang paaralan. Ate? Malinis. Malinis ang kanilang paaralan. Mabait ang mga teacher. Mabait ang mga teacher. At maraming matututunan. Maraming matututunan. Akalain nyo yan, ha? Mga bata pa sila, mga kaibigan. Alam nila na kailangan ang paaralan at kasunod nito ay ang simbahan. Bakit binibigyan ko ng diin ang tungkol sa eskwelahan? Dahil mga bata, itong ating santo, napakahalaga para sa kanya ang edukasyon. Ano ulit ang mahalaga sa kanya? Edukasyon! Gusto nyo bang hindi makatapos ang pag-aaral? Oh, sino itong santo natin na ito? Handa na ba kayo makinig, mga bata? Bueno, maupo na tayo na mahusay. Maupo na mahusay. Ay, ito na, magkikwento na si Tito Bernard. Once upon a time, sa isang malayong lugar, ay ipinanganak itong santo, magiging banal. December 3 nang siya ay isilang. Uy, magpapasko! At kaagad siyang binigyan na pangalan na Pedro. Anong pangalan niya? Pedro! At ang kanyang apelyido ay Poveda. Anong buong pangalan niya? Pedro Poveda! Ang galing naman ang mga bata ito. Si Pedro Poveda ay isinilang sa lugar na yon sa Espanya. At isang bagay ang naituro sa kanya ng mga magulang. Mag-aral na mabuti. Sa palagay nyo ba nagagawa ng mga bata yan ngayon? Nagdarasal, nag-aaral. Pwede ba? Opo! Sigurado kayo pwedeng pagsabayin yun? Opo! At yun nga ang ginawa ni Pedro Poveda. Habang siya'y lumalaki, wala siyang ginawa kundi magdasal, pag-uwi niya, mag-aaral. Magdarasal, mag-aaral. Mag-aaral, magdarasal. Isang araw, nakakita siya ng lumalakad na tao nakaitim, pumasok ng simbahan at nagdarasal. Sino kaya yung tao na yon? Isang pare. Kasi ang kasuotan ng mga pare ng mga panahon na yon ay kulay itim. Sabi niya sa nanay niya, Mama, gusto ko pong maging isang pare. Sa palagay nyo kaya, pumayag yung nanay niya na maging isa siyang pare? Tama ang sinabi ninyo, mga bata. Dahil mabuti sa pamilya na may isa o dalawa o kahit na sino na nagiging pare. Dahil pag ang pamilya may pare, may grasya ng Diyos. Sino sa inyo ang gusto maging pare at magkaroon ng grasya ng Diyos ang pamilya? Isa, pare eh. Isa, dalawa, 3, 4, 5, 6. Pare anak, ang pare ay lalaki. Kaya, 6 po ang gusto maging pare dito. At doon sa kanilang pamilya na yon, si Pedro Poveda ay gusto niya maging isang pare. Kaya siya ay nag-aral ng pagpapare and later on, naging isa siyang ganap na pare. Tuwang-tuwa si Pedro Poveda.
At dinala siya, ang sabi ng obispo, Pedro, kailangan ng isang pare sa lugar na yon. Malayo dito sa ating bayan. Sa Guadix. Saan daw yun? Sa Guadix! At doon ka magtutungo. Ano po ang meron sa Guadix? Malalaman mo pag nagpunta ka doon. At nagtungo nga si Pedro Poveda sa Guadix. Ano ang kahambal-hambal niyang natagpuan sa Guadix? At nagulat siya sa mga tao. Kung sinasabi kanina ni Father Jimmy na para itong basketball court, doon walang basketball court. Doon walang simbahan at nagulat siya. Ano ang nangyari dito sa Guadix? Gusto niyo malaman mga bata? Malalaman natin yan sa susunod na kabanata ng totoong buhay at pakikipagsapalaran ni Saint Pedro Poveda. Samantala, bago tayo tuloy magpaalam, siyempre binabati natin ang mga kaibigan natin dyan na nanonood sa atin. Maraming salamat po. Ngayong buwan ng Mayo, buwan para sa mahal na Birheng Maria, mag-alay tayo ng bulaklak para sa kanya. Kay Brother Moreno, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Thank you very much. At siyempre, bago tayo tuloy magpaalam, iniiwan po namin sa inyo ang mga kataga ng ating founder, Servant of God, Father Patrick Peyton, CSC, to always pray. And pray as a family, because the family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. Yay! My dear children, I, your mother, love you, and I wish to urge you to prayer. I am, dear children, tireless, and I call you even when you are far away from my heart. I feel pain for everyone who has gone astray. I beg you, surrender yourself completely to God and live the messages I am giving you. It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Melvin Castro ng Diocese of Tarlac. Samahan niyo po ako sa ating pagdinilay sa Ebanghelyo ngayong araw ng Linggo. Ngayon po ay ang ika-5 ng Mayo at sa ating pong liturhiya ang ika-6 na linggo sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Ang Ebanghelyo po ay hango sa ika-14 na kapitulo ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, mga talatang 23 hanggang 29. Pagnilayan po natin ang isang bersikulo dito, ang ika-27 bersikulo. At ang sabi sa atin ni Kristo, Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives it, do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. Ngayon pong linggo na ito na ang atin nadinig ay ang Ebanghelyo nung diskurso nung si Kristo ay nangungusap ng huling hapunan, ito po isang hudyat na paalala niya sa atin. Malapit na po siyang humarap sa kamatayan. Malapit na siyang humarap sa pagtataksil ng mga mismong apostol niya na si Judas Iscariote. Ngunit ang kaniyang assurance, no? Yung paninigurado niya, pagtitiyak niya sa kanyang mga disipulo, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ngunit, hindi ang kapayapaan na alam natin sa daigdig. The final analysis, the peace that God gives us is not the absence of worry, it's not the absence of problems, it's not the absence of contradiction. But on the contrary, there will be contradictions in our lives, there will be problems,
Certainly, we will have our own cross to bear. Pero yun ang pangako sa atin ni Kristo. Palaging may kapayapaan sa kalooban natin. Sa wikang Latin, mayroong magandang kasabihan diyan Gaudium cum pace. Kagalakan na may kapayapaan. Yan ay galing kay Kristo lamang. At sa Kanya lamang. Kaya nga po, magandang atin din pagnilayan, kaugnayan sa ating Ebanghelyo, ang isang magandang titulo ng Mahal na Birheng Maria na ating dinarasal sa litania, yung Litany of Loreto. Regina Pacis, Queen of Peace. Ang Mahal na Birhen, pinagdaanan ng napakadaming hirap sa buhay. Kanyang nakita mismo sa harapan niya, ang kanyang anak ay paslangin. Ngunit nanatiling mapayapa, sapagkat kailanman hindi nawala sa kanyang kalooban ang biyaya ng Panginoon. At kung nasaan ang kapayapaan ng Panginoon, ando doon ang mismo ang Panginoon natin. Kaya po sana, angkinin natin yung mga pangungusap na ito ng Panginoon, ito'y para sa bawat isa sa atin. Do not let your hearts be troubled or afraid. Muli po ay magkita-kita tayo sa susunod na linggo, dito pa rin sa ating mga pagninilay, sa ating Ebanghelyo, dito sa ating palatuntunan sa Family Rosary Crusade. I ask every family, please pray the Rosary. The family that prays together stays together. At sa pagtatapos ng ating palatuntunan, muli nating tinatanong, ano nga ba ang kulturang Pinoy? Siyempre, magalang, masayahin, magiliw. Ano ang pananampalatayang Kristiyano? Nagpapakasakit, taimtim, malalim. Pinoy, sapin-saping impluwensya na nasasalamin sa kultura at kaugalian. At ang pinakamatingkad na impluwensya ay ang malalim at malawak na pagmamahal sa Mahal na Birhen. Bakit? Dahil ang Pinoy ay makapamilya, makaina, mapagmahal sa magulang. Kaya't ginagalang nila at minamahal ang ina ng anak ng Diyos. Dahil ang Pinoy ay may ambisyon, nakikilala nila si Maria bilang katuparan ng tanging adhikain sa dulo ng panahon at ang halaga kung susundan at gagayahin ang kanyang pamumuhay. At kasabay nito, alalahanin natin ang bili ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton, lalo na sa panahon kung kailan salat ng huwaran ang kabataan at pamilya. All together now, the family that prays together stays together. A world of prayer is a world of peace. At patuloy po kaming humihingi ng inyong donasyong mga rosaryo, prayer booklets, at kung ano man pwede niyong maipagkaloob para sa pagkapatuloy ng ating hadikaing madalang panalangin ng Santo Rosario sa bawat tahanan, sa bawat salinlahi. Ito po ang inyong lingkod, Father Eric Santos. At syempre, bago tayo magpaalam, panalangin para sa mga kapatid nating nasa banig ng karamdaman. Ama naming mapagmahal, nihiling namin na iyong gawaran ng iyong pagbabasbas ang mga kapatid naming may sakit. Sila na may mga dinaramdam. Sila na mayroong paghihirap na dinaranas sa kanilang katawan, sa kanilang buong sistema. Tulungan mo sila, Panginoon, gawaran ng paghihilom na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Sa bisa ng kapangyarihan ng Espiritong sa amin patuloy na humihipo, naway kami ay iyong hingahan ng panibagong lakas at buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sa inyong lahat na ngayon ay
nanonood sa atin. The Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. May the Lord bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hanggang kailan po ba sa amin? Ay. You've just seen another production of Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, brought to you in cooperation with Studio 23. I hope this program gave all of you comfort, courage, and hope. Its purpose is to help families in their struggle against the many evils, tearing apart family life and moral values today. There is no surer way for families to get the help they need so desperately than to ask God, to pray as a family, to pray the rosary, a gospel prayer, a prayer that never ceases to tell the family the good news that God is on their side. Ponder the message of this program deeply within your hearts, and may its joy move your family to join the millions throughout the world to proclaim the truth of the statement, the family that prays together stays together. Our strength will come from hearts united in the love